Mga kapuso, ngayong marami tayong kinakaharap na taas presyo, lumulutang na naman ang mga usapin ng ayuda at mga subsidy mula sa gobyerno. Kaugnay dyan, nakakalungkot ang balitang ito. Isang ginang na nakapila sa ayuda sa Mandawi City ang nawalan ng malay at kalaunay nasawi. Ang ginang nagbabakasakaling pumila sa pamahagi ng 5,000 pisong ayuda para sa mga nasalanta ng bagyong Tino noong nakaraang taon. Sinubukang i-revive ang ginang ngunit wala na itong buhay. Kakapanganak lang daw nito, 6 na buwan na ang nakalilipas. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, ang pagkamatay ng ginang ay nangyari sa isinasagawang programa ng gobyerno. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol sa pangyayaring ito? Ano po ang habol ng pamilya ng biktima? Well, ang una nating dapat tanungin ay ano ba ang nangyari talaga? Ano ang naging dahilan kung bakit namatay o nasaktan ng isang tao? Kailangan natin munang malaman kung ano ang dahilan o ang tinatawag na proximate cause ng isang pangyayari bago natin mahatulan kung meron bang dapat managot. Sa kaso na to, kailangan natin suriin kung meron bang koneksyon ang pamimigay ng ayuda sa nangyaring insidente. Meron bang pagkukulang o pagpapabaya ang organizers nito na sana ay napigilan o naibsan ang epekto ng pangyayari. Nagkakaroon lamang ng liabilidad kung merong pagkukulang o negligence o masamang intensyon na gumawa ng masama sa ating kapwa. Of course, mukhang wala namang masamang intensyon na makikita dito. Otherwise, magkakaroon ng isang krimen. Pero meron bang pagpapabaya o pagkukulang? Masasabi natin na sa isang pagkakataon, halimbawa, na biglang inatake sa puso, nagkaroon ng aneurysm o stroke ang isang tao, ito ay tinatawag nating hindi inaasahang pangyayari. At sa batas, ang tawag dito ay fortuitous event, mga pangyayaring hindi inaasahan o inaasahan man, hindi talaga maiiwasan at walang pagpapabaya sa parte ng ibang tao. At ang general rule po, walang liabilidad ng mga taong sangkot or nandun sa paligid sa isang pangyayari na dulot ng isang tinatawag na act of God, force majeure, or fortuitous event. So ang damages arising from loss or death, kumbaga, ay i-charge na lang po natin to experience. At kasama na dyan ang isang hindi inaasahang pag-collapse na isang taong nakapila lamang. Of course, kailangan ng kumpletong investigasyon tungkol sa pangyayari dahil kung meron ngang foul play, pagpapabaya o pagkukulang, merong dapat managot dyan. Pero, as a general rule, dapat din tayo ang lookout sa mga sarili natin. So kung medyo masama ang pakiramdam natin, may karamdaman, ay naku, wag na po tayong pumila, lalo nga at magiging summer na, painit ng painit ang panahon. Sa mga local government naman, responsibilidad po ninyo na siguraduhin ang kapakanan ng mga constituent ninyo. Kasama na dito yung crowd control, emergency at medical service, tamang pagsilong ng mga tao mula sa sikat ng araw. Hindi sapat na magbigay ng ayuda lamang, dapat siguraduhin na ito ay tama at safe na paraan. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.